Tinitigan ko ang nag-aalala nitong mga mata. I trust you, Zayden. Bumalik ka na muna doon, baka magtaka siya. Sinilyapan ko ang babaeng kasama nito at napansing nakakunot ang noon niya. Hindi ko hinayaang magsalita pa sa Zayden at nililikuran ko na ito. Paglabas ko sa mall, sinuyod ko agad ang tingin ng paligid. Nakita ko sa gilid na isang gusali sina Emma at Ella na binabantay ng mga pinamili namin. May dala din silang iba pang supot at sa tingin ko yung mga kailangan nila sa school. Huminga ako ng malalim at gumiti. Sa pamamaraang yun, hindi nila maharitang nasasaktan ako. Nasa likod na mga ngiti ko'y ang bigat sa loob ng puso kung daladala ko ngayon. Nakita kong napagawi ang tingin ni Emma sa direksyon ko at napangiti na makita ko. Birilisan ko ang paglalakad ko. Naghintay ba kayo ng matagal? Salubong kong tanong sa kanila. Sabay silang umiling. Di naman po ate, kakarating lang din namin, sabi ni Emma, kaya tumango ako. Pumara na kami ng taxi dahil di namin kakayaning buhatin ng mga pinamili namin. Kung magja-jeep lang kami. Ilang sandali pa nasa loob na kami ng sasakyan at tinatahak ng daan patungo sa bahay namin. Huminga ako ng malalim, binaling ang tigan sa labas ng sasakyan. Hindi ko maiwasang isipin ang sinabi ng babae kanina na fiancé niya sa Zayden. Hindi ko maiwasang masaktan, ngunit sa tuwing naalala kong sinabi ni Zayden na magtiwala lang ako sa kanya kahit papaano, nabawasan ang sakit sa puso ko. Naalala ko pa mga mata niya noon habang nakatitig dito, habang binibigkas ang kanyang mga labi na ipaglalaban niya ako. Nagagawin niyang lahat mapaglabanan lamang ang pagmamahalan naming dalawa, na hindi niya ako iiwan. Lahat ng iyon ang pinangkuha ko ng lakas ng loob ngayon. Ngunit hindi ko pa rin maiwasan na malungkot at masaktan na hindi ako gusto ng mga magulang ni Zayden para sa kanya. Alam kong alam nila ngayon na alam na ni Zayden na nakaraan namin, na gumagawa na sila ng hakbang para mapaglayo kami kagaya noon. Dahil sa isipin yon, tila pinipiga ang puso ko at hindi na ako makahinga. Natigilan ako na marinig ang bulong ni Ella. Napapansin mo ba na may kakaiba kay ate? Narinig kong bulong nito. Nasa backseat sila at nasa passenger seat ako pero naririnig ko naman ang mga bulungan nila. Na parang malungkot siya? Patanong na saan ni Emma. Yes, I think meron siyang itinatago sa atin at dinadaan niya lang sa mga ngiti para hindi natin mahalata. Mahinang bulong ni Ella. Kapatid ko nga sila. Alam na alam nila kung totoong masaya ako at kung nagpapanggap lang ako. Nang makarating sa bahay, inayos ko muna ang pinamili namin at tinulungan namin ang dalawa. Napansin kong panay ang pagsulyap nila sa akin kaya tinanong ko sila. Kanina pa kayo pasulyap-sulyap dyan. May problema ba? Nagmamaang-maangan kong tanong. Bakas ko sa kanilang alam nila na may nagpapanggap lamang ako. Dapat nga kami magtanong sa inyo yan ate, sabi ni Ella. May problema ba? Pagpapatuloy pa nito. Wala naman, bakit yun naitanong? Alam at ramdam naming meron ate. Hindi ko kailangan magpanggap. Seryosong sabi ni Ella habang nakayuko lamang si Emma. Naiintindihan namin kung ayaw mong i-share pero nandito lang kami ate. Ngumiti ito at mabilis na lumapit sa akin. Nagulat pa ako na yakapin ako nito na mahigpit. Sinenyasan ko naman si Emma na lumapit kaya lumapit ito at nag-group hug kami. Nasa kwarto na ako ngayon. Napatingin ako sa cellphone ko nang tumunog ito. Tumayo ako at mula sa pagkakahiga ko, kinuha ang cellphone ko sa bedside table. Umawang ng bahagya. Ang labi ko na makita ko sino nag-text. Zayden, are you mad at me? Basa ko sa text nito. Nag-isip naman ako na maire-reply at sinagot ang tanong nito. Hindi, bakit naman ako magagalit? Reply ko. Di na ako naghintay ng matagal dahil nag-reply naman na kaagad ito. I'm sorry, hindi ko nasabi sa'yo. Naghahanap pa ako ng tamang panahon para sabihin sa'yo ang totoo, pero hindi ako makatsyempo. Dahil sa tuwing makikita kita, lagi ka masaya at ayaw kong alisin ang mga ngiting nasa labi mo pag sinabi ko sa'yo yung totoo. Nalula ako sa haba ng text nito. Ngunit hindi pa man ako nakaka-reply sa text nito, nakirinig ko na ang pagbuntong hininga nito. Sa kabilang linya, I am so sorry. Nasasaktan ka na naman dahil sa akin, sabi nito. Bakas ang lungkot sa boses. Inaamin ko. Nasaktan ako sa nalaman ko. Ngunit may tiwala ako sa iyo, Zayden, sabi ko. Thank you for trusting me. I won't break my promise that I will fight for us, that I will fight for your love. Mabilis ang tibok ng puso ko at halos kapusin ako ng hininga dahil sa sinabi nito. Kinabukasan inaantok akong bumangon at ginawa ang morning routine ko.
Pagkatapos nun, bumaba na ako para maghanda ng agahan. Ngunit nakuha ng atensyon ko nakabukas kong bintana. Glass window kasi ito kaya nakikita ko ang labas. Pumunta ako doon dahil napansin akong bulto ng tao na nakamasid sa bahay namin. Patago kong sinilip ang labas ng bintana at halos kilabutan na magtamang paningin naming dalawa ng taong nakamasid. Napatras ako sa gulat. Nakita ko may nilabas ito mula sa kanyang tagiliran at halos manlambot na makitang may hawak itong baril. Sumenyas ito na wag akong maingay. Gamit ang baril na hawak nito. Hindi ako makagalaw dahil sa gulat at pagtataka kung sino bang lalaking yon. Hindi ko na ito makilala dahil natatakpan nito ang mukha. Nakita ko mabilis itong umalis kapag katapos. Tuloy na ako ng hina at ng lambot nang umupo sa kama. Sino yun? Halos mapasigaw na naman ako. Sa gulat na may kumatok sa pintuan ko. Eleanor, gising ka na ba? Luto ng agahan. Mag-almusal na tayo. Dinig kong sabi ni kuya kaya mabilis naman akong sumagot. Sige kuya, bababa na po ako. Sabi ko at tumayo. Hanggang ngayon mabilis pa rin ang pagtibok ng puso ko sa kaba. Ngunit ikinalma ko na lamang ang sarili ko. Ayaw ko ipaalam kay kuyang nakita ko dahil ayaw kong mag-alala ito. Sinilyapan ko ang orasan. Nakitang malapit ng mag-9. Kinuha ko ng cellphone ko sa tabi ng orasan ko. Hindi ko nagawang tignan kung may nag-text ba dito dahil nakita ko sumilip si kuya sa kwarto ko. Ngumiti naman ako at pumunta sa direksyon nito. May ginagawa ka pa ba? Okay lang naman kung hindi ka makakasabay sa amin, sabi ni kuya. Mabilis akong umiling. Sasabay ako kuya, sabi ko at inaya na si kuya sa baba. Habang nag-aalmusal kami, biglang tumunog ang cellphone ko. Nasa hita ko kasi ito. Napansin kong napatingin ang mga kapatid ko sa akin. Hindi ko man lang tinapunan ng tingin ng cellphone ko dahil ayaw ni kuya sa lahat ang gumagamit ng cellphone kapag kumakain kami. Matapos namin mag-agahan, tinulungan ko si kuya magligpit ng mga pinagkainan namin at nagpresentang ako nang maghuhugas ng mga plato. Wala to nagawa na makitang inukop ako na ang lababo at natatawang umiling. Naiwan na ako mag-isa dito sa kusina at ngayong mag-isa na lamang ako. Hindi ko maiwasang isipin ang nangyari kanina. May nagbabanta ba sa buhay ko? Sinong nasa likod nito? Napaigtad naman ako sa gulat na marinig na may nag-text sa akin. Nagtataka ko itong tiningnan at iniwan munang hugasin. Tiniyo kong aking kamay sa malinis na basahan. Binasa kong laman ng text at nawala ang kaba na bumabalot sa sistema ko na makitang si Zayden ito. Zayden, can we meet later? Nangunot ang noo ko sa paraan ng pag-text ito. Di naman ganito si Zayden kung mag-text, ngunit nawala ang pagtataka ko na may mabasang text dito kaninang 6:30 AM. Nag-reply naman ako agad. Sige, anong oras at saan? 12 PM. Sa malapit na cafe na lang sa inyo. Basa kong text nito. Ang tinutukoy niyang cafe ay ang music cafe malapit lamang sa amin. Nag-reply naman ako tilapag ng cellphone ko at ipinagpatuloy ang paghuhugas ko sa mga pinggan. After ko maghugas sa mga pinggan, umakyat na ako sa itaas. Lumipas ang ilang oras handa na ako sa pagkikita namin ni Zayden. Napaisip na lang ako na ito ang unang pagkakataon na hindi ako susunduin ni Zayden dito sa bahay. Ngunit naiintindihan ko naman na malapit lang ang cafe sa amin, kaya siguro hindi niya na ako sinundo. Nakita ko pa ang pagtataka sa mukha ni kuya nang bumaba ako mula sa second floor. Saan ka pupunta? Salubong nitong tanong sa akin. Diyan lang sa music cafe kuya, may meet up lang kami ng kaibigan ko, sabi ko rito. Hindi ko na sinabi sa kanya na sa Zayden ang ka-meet up ko. At papapuntahin niya na lang ito sa bahay namin. Ganun ba? Mag-iingat ka, sabi nito. Nandito na ako sa labas ng music cafe. Nakita ko nag-text ulit sa Zayden at sinabing naghihintay na siya sa loob, kaya pumasok na ako. Binati naman ako ng waitress pagkapasok ko at sinabi ang table ni Zayden upang i-assist ako nito patungo doon. Ngunit nang sinuyod kong tingin ng lugar ay napakunot na ako nang walang makitang Zayden. Sumunod po kayo sa akin, ma'am. Magarang nasabi ng babaeng waitress, kaya't sumunod na lang ako sa isang nakasaradong pinto. At binasa ang nakalagay sa pinto. VIP room ang nakalagay doon. Pinagbuksan ako ng pinto ng waitress at ngumiti ito sa akin. Enjoy your stay, ma'am. Sabi nito kaya pumasok na ako ngunit parang gusto ko nilang umalis ulit dahil sa nakikita nandito sa loob ng kwarto. Good to see you again. Sabi nito sa akin na nagpakulo ng dugo ko. Halos pigilan ako ng sariling sugurin ng babaeng nasa harapan ko. Oh, I forgot to introduce myself.
Maarteng sagot ito at nilagay pa sa gilid ng tenga ang kanyang mahabang buhok. Myla Manalo, Zayden's soon-to-be wife. Nakataas ang kilay na sabi pa nito. Napansin kong tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. I can say that you have a face, pero hindi mo papantayan ang ganda ko. Taas noong sabi nito na nagpapantig ng tenga ko. Wala akong pake. Nasaan si Zayden? Nakita kong pagkaanis nito sa pangbabaliwala ko sa kanya at napatayo pa ito mula sa pagkakaupo. Lumapit ito sa akin ngunit lakas loob akong tumayo na hindi man lang umaalis sa pwesto ko. Bakit ba siya hinahanap? Ang kapal naman ng mukha mong isipin na aayain ka ni Zayden. Natawa ako sa sinabi nito. Tinignan siya na tila naaawa ako sa kanya. Nakakaawa ka naman. Hindi mo man lang alam na ilang beses na akong dinala ni Zayden sa mga mamahaling restaurant. He even surprised me kamakailan lang. Hindi ako mayabang pero sa babaeng to handa ako magyabang. Ikaw ba? Dinala ka ba niya sa mga restaurant na kayong dalawa lang? Nangaasar kong tanong. Halos umusok ang ilong nito sa galit. I don't hella care about it. At least ako ang pakakasalan ni Zayden. Back then, I'm his lover. Don't you know? Nagyayabang nitong saad at napangisi naman ako dahil doon. You both know na nagpanggap lang kayo noon na may relasyon. Am I right? Nakita kong nagulat ito. No! Totoong mahal niya ako. I pity you. Sabi ko rito. Hindi kasi ako naniniwalang minahal ka niya noon. Magsasalita pa sana to nang unahan ko siya. I will do everything to get rid of you. Natigilan ako sa sinabi nito. Kahit kailan hindi magiging sa iyo si Zayden. Naparanok ako sa huling sinabi nito. Bago ko lumabas sa kwartong yan, may sinabi muna ako sa kanya. Mas lalong hindi ko hahayaan na mapunta siya sa'yo. Sabi ko at iniwan na siya doon. Paglabas ko, nanghihina ako napasandal sa pader. Alam ko na kung sino nagbabanta sa buhay ko. Nakauwi na ako sa bahay namin. Hanggang ngayon hindi pa rin maproseso ng utak ko ang mga nangyari. Pagkarating ko'y pumanhik agad ako sa kwarto ko. Nagpalit muna ako ng damit bago magpahinga. Pagkatapos kong gumawa ng mga kailangan kong gawin, humiga na ako sa kama. At kinuhang unan sa gilid ko. Niyakap ako nito at napabuntong hininga. Bakit kailangan ganito? Akala ko okay na, pero bakit para nagsisimula pa lang ang lahat? Hinayaan kong kainin ako ng antok upang hindi ko muna isipin ang mga problemang kinakaharap ng pagmamahalan namin ni Zayden. Kinabukasan nagising ako sa malakas na tunog ng alarm clock. Pikit mata kong inihinto ito at natulog ng muli. Ngunit napakunot ang noo ko na may marinig na nagtag sa akin. Tamad kong kinuha ang cellphone ko, katabi ito ng alarm clock. Kinisod ko ang aking mga mata at binasang text message na natanggap ko. Zayden, good morning. I hope you're doing well. Don't get tired, okay? Take care. Papakasalan pa kita. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti sa text message nito. How come na ang Zayden noon na lagi nakabusangot at seryoso ay naging ganito ka-sweet? It feels like bumalik na aalit ang dating Zayden na minahal ko. Hindi ko na siya nireplyan. Nang naisipan kong maligo. Pagkalipas ng ilang minuto, natapos na ako at bumaba na para gumawa ng agahan. Ngunit nang makarating sa kusina, nandun na si Kuya. Ako, nakatoka ngayon, Kuya. Bakit ikaw ang gumagawa niyan? Taka kong tanong. Napatingin naman ito sa akin at nang magtama mga namin ay ngumiti ito. It's okay. Alam kong pagod ka kagabi kaya ako na munang gagawa ng agahan. Matulog ka na ulit. Sabi nito at binilik ng atensyon sa niluluto. Di naman ako napagod, Kuya. We'll sort it out ng kasukatan ng damit. Natatawa kong saad. Humarap muli ito sa akin. Napansin kong nagtatanong ang mga mata nito. Iniwas ko naman ang tingin sa kanya dahil nahuhulaan ko na ang gusto nitong malaman. Ano nangyari sa dinner ninyo? Tanong nito akalauna na nagpatigil sa akin. Naparunok ako. Hindi makahanap ng sagot sa tanong nito. Hindi magandang naganap na dinner namin kaya hindi ko alam ang isasagot. You're silent. Mahinahong sabi nito. Seryoso itong nakatitig sa akin na nagdulot ng kaba sa puso ko. Hindi naging maganda ang dinner ninyo kagabi? Pagkukumpirma nito, mahina akong tumango at yumuko. Expected ko na but it's okay. Hindi mo man makuha ang loob ng magulang niya ngayon. Alam kong balang araw matatanggap ka rin niya. Pagpapagaan ang loob nito sa akin. Di ako sumagot. Nganitian na lamang siya.
Alam ko malabong mangyari iyon. Ang matanggap ako na magulang ni Zayden at sa tingin ko ay hindi mangyayari. Nanatili pa ako na ilang sandali sa kusina. Ilang sandali pa ay napagpasyahan kong umalis na dahil wala naman akong gagawin. Pumunta na lang ako sa bahay para magwalis. Napatingin ako sa maliit naming gate na may marinig akong kumatok doon. Nagtaka naman ako dahil sa nasunod pa ang katok na iyon. Binaling ko ang tingin sa pinto ng bahay. Nagdadalawang isip kung pagbubuksan ko ba ng gate ang kumakatok o sasabihan ko muna si kuya. Kalaunan, binitawan kong hawak na walis at tinungo na ang gate. Binuksan ko ito. Inanap ng aking mga mata ang taong kumakatok, ngunit wala ako nakita. Napakunot ang noo ko dahil doon. Sino yun? Nakaramdaman kong unti-unting umuusbong ang kaba sa akin. Mabilis akong tumalikod at isasara na sana ang gate na may mahagip ang mga mata ko. Nasa harap mismo ito ng gate namin. Napalunok ako at dahan-dahan naglakad papunta sa puting papel. Na makuha ito'y nilibot ng tingin ko ang paligid. Wala naman ako nakita ibang tao na po pwedeng maglagay nito. Marahil matapos yung kumatok, mabilis na itong lumakad paalis. Napatingin ako sa hawak kong puting papel. Kinakabahang binuksan ko ito at binasa ko nakasulat doon. Natigilan ako na mabasa ng tuloy ng sulat. I will wait at the music cafe. Be there at exact 3 p.m. Pagkabasa ko muli sa nakapaloob sa papel. Sino naman ang nagpadala nito? Walang nakalagay na pangalan ng nagpadala. Hindi ko alam pero may masama akong kutob dito. Sinuyod kong muli ng tingin ng buong paligid bago pumasok muli sa loob. Daladala ko pa rin ang papel at ang kabang na idulot noon sa akin. Sino nagpadala noon? Bakit gusto niya ako makita mamaya? May kutob akong si Myla iyon ngunit hindi ako nakakasigurado. Lumipas ang ilang oras at di pa rin ako nakakapagdesisyon kung tutuloy ba ako mamaya. Napapansin ko ring panay ang tingin sa akin ng dalawa kong kapatid simula kanina. Ate, panay ang buntong hininga mo, okay ka lang ba? Tanong ni Emma sa akin. Ilang sandali lang tumubos sa akin na umupo sa sofa. Napatingin ako sa kanya at napansin kong pag-aalala sa mukha niya. Wala naman, bakit mo natanong? Pagsisinungaling ko. Ayokong bigyan sila ng palaisipan pa. Napansin lang namin ni Ella na tila may bumabagabag sa'yo. Pero kung wala nga, mabuti naman kung ganon ate. Sabi nito at napilitang humiti. Huwag ninyo na ako intindihin. Okay lang si ate, may iniisip lang ako. Saad ko at nakita ko siyang mahinang tumango. Nandito lang kami ate. Nakangiting sabi nito. Natutuwa naman ako sa sinabi niya kaya mabilis ko siyang niyakap. Napansin kong natigilan ito. Sana maging okay ng lahat ate. Gusto kitang maging masaya. Pero sana isipin mo ang sarili mo ate. Nandito pa kami. May lungkot nitong Saad. Tila kutsilyo ang bawat salita nito sa akin. Tama siya. Masyado na nga kay Zayden lang ang atensyon ko. Hindi ko naisip na kapag nasasaktan ako, may tao ring nasasaktan para sa akin. Napanaginipan kita kagabi ate. Bulong nito. Pansin ko ang pagkalungkot sa boses nito. Nagtaka naman ako dahil doon, kaya bumitaw ako sa yakap. Anong napanaginipan mo? Na mawawala ka raw sa amin ate? Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi nito. Nararoon pa rin ang lungkot sa mata ng mga kapatid ko. Ano ka ba? Panaginip lang yun. Hindi mangyayari yun. Pagpapakalma ko rito. Ngunit naiwan sa puso ko ang sinabi nito. Natapos ang pag-uusap namin, matapos ko siyang mapakalma. Naiwan ako mag-isa dahil pumunta na to sa kwarto niya. Makalipas ang sandali, tumayo na ako at pinuntahan na si kuya sa kusina. Naabutan ko tong may kausap sa telepono nito. Na makita niya ako'y nagulat pa ito at nagpaalam kaagad sa kausap na ipinagtaka ko. Ilang sandali pa sabay-sabay na nga kami nag-almusal. Tahimik kaming kumakain nang magsalita si kuya. Binaling ko ang tingin sa gawin niya. Bukas may pupuntahan tayo, sabi nito, nang hindi man lang tumitingin sa amin. Saan tayo pupunta? Tanong ko. Sinulyapan niya ako ngunit bumalik rin sa pagkain. Napakunot ang noo ko nang wala itong isinagot. Binaling ko ang tingin sa dalawa kong kapatid at napataas ang kilay ko habang nakatingin sa kanila at sabay nilang iniwas ang tingin. May tinatago ba kayo sa akin? May himig ng pagtatampo kung saan. Malalaman mo din naman bukas, ate, sabi ni Ella habang nakangiti ng malaki sa akin. Halata naman,
Pinipilit niya lamang ngumiti. Paano kung bukas wala na ako? O sa susunod na araw? Nakita ko naman ang lalaki ang mga mata nila sa gulat. Napansin ko rin ang pagbaling ng tingin ni kuya sa amin. Ano bang sinasabi mo, ate? Gaya na sabi mo panaginip lamang yon, hindi ka pa pwedeng mawala. Galit ngunit may halong lungkot na boses na saan ni Emma. Ano bang pinagsasabi ninyo? Nasa harapan kayo ng pagkain, pinag-uusapan niyo yan? Narinig kong sabi ni kuya kaya napayuko ako. Sorry kuya, narinig kong bulong ni Emma. About tomorrow. Napatingin ako kay kuya nang huminto ito sa pagsasalita. Naabutan kong nakatingin siya sa akin. Naparinok ako dahil doon. Alam ko sa likod ng tingin niyang iyon may itinatago siya. May pupuntahan tayo. Hindi ko masasabi ang exact na lugar pero maghanda kayo. Sabi nito at tumayo na. Mukhang tapos na siyang kumain. Nanliliit ang mga mata kong tiningnan ang dalawa kong kapatid at nung magtamang paningin namin ay kanya-kanya silang umiiwas ng tingin. Pinagsawalang bahala ko na lamang. Ang mga inaakto nila kahit na gusto kong talungin kung may alam ba sila. Malalaman ko rin naman bukas. Zayden's POV. Is everything already done? Tanong ko sa nag-asikaso ng surprise vacation trip namin ni Eleanor at ng mga kapatid nito. I canceled all of my schedules just to be with her. I want to spend the rest of my time na kasama ang taong mahal ko. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti kong naalala ang mga panahong kasama ko siya noon. Hindi matanggap ng sistema ko na nagawa ko siyang saktan. Nasa panahong masaya ako'y lungkot at pagsisisi ang nararamdaman niya. Kaya gusto kong bumawi. Gusto kong iparamdam sa kanya muli kung gaano ko siya kamahal na kahit hindi pa huli ang lahat at may pagkakataon pa para mahalin ko siyang muli kagaya ng dati. Napatingin ako sa cellphone nang tumunog ito. Sumalubong ang kilay ko na makita ang pangalan niyang iyon na bumungad sa akin. You are so rude. Di ka man ganyan noon. Tugon itong tampong saad. Anong kailangan mo? May gagawin pa ako. Tugon ko. Nagmamadali ka ba? Well, I just want you to know na may dinner date tayo bukas. Sabi nito na ikinainis ko. Wala tayong date bukas. Pwede ba, Myla? Tama na? May lakad ako bukas, hindi ako makakapunta. Sabi ko at papatay na sana ng tawag na magsalita ito kaagad. Iyong babae na naman ba? Bakit siya nalang lagi ang nakikita mo? How about me? Nilalayo kong cellphone sa tenga ko na sumigaw ito sa kabilang linya. Alam kong alam mo kung bakit. I need to hang up. May gagawin pa ako. Sabi ko bago pinatay ang tawag. Napahawak ako sa sentido. Dahil sa sakit ng ulong binigay na babaeng yon. Why can she accept na hindi na naman maibabalik ang dati? I already miss her. Kahit kahapon lang kami magkasama, parang hindi na kompletong araw ko pag hindi ko siya nakikita. Napangiti ako sa isiping, isa-surprise ako siya bukas. Sinilyapan ko ang cellphone ko. Di man lang ako tinawagan or kahit i-text. Someone's POV. Ituloy ang plano. I want her to suffer. Eleanor's POV. Tinignan ko ang orasan sa harapan ko. Hindi ako mapakali. Hindi ko alam kung itutuloy ko pa ba ang pagsipot sa nagpadala ng sulat. Masama ang kutob kung may nagtutulak na pumunta ako doon. Huminga ako ng malalim. Gusto ko malaman kung sinong nasa likod ng sulat na iyon kaya pupunta ako. Pagkatapos kong nag-ayos, bumaba na ako mula sa ikalawang palapag ng bahay. Naabutan kong nasa may sala si Ella. Napatingin to sa akin at ngumiti. Napansin ko pa, tinignan nito mula ulo hanggang paa. Siniguradong sinisipat ito ngayon kung saan ako pupunta. May pupuntahan ka ate? Hindi ko naman ipinahalata na kabado ako. Bagkos ay lumapit pa ako tinabihan siya sa sofa. Kunyari may hinahanap ako sa purse ko at huminto nang maramdaman ko ang mapanuring tingin ng kapatid ko. Sa music cafe lang ako, sabi ko dito. Nagawa ko naman na siyang tingnan. Pagkatapos at napansin kong alinlangan sa mga mata niya. May kikitain ka ba doon ate? Napaawang naman ang labi ko sa tanong nito. Alam na alam nila kung may itinatago ako. Oo, sandali lang ako at sasamahan kita ate. Sabi ko na ikinabigla ko. Hindi pwede. Sagot ko at dahil doon napakunot ang noon nito. Ngunit saglit lamang at bumuntong hininga. Sige ate, mag-iingat ka. Salamat. Ngumiti ako dito at nakita kong ibinaling niya ang kanyang tingin sa kusina. Kaya napatingin din ako doon. Sasabihin ko kay kuya,
Na aalis ka ate? Napatingin naman agad ako sa kanya. Babalik naman ako kaagad. Pangako. Nataranta ako sa sinabi nito. Alam ko, hindi papayag si kuya pag nalaman niyang aalis na ako nang walang kasama. Sige ate, pag di ka nakabalik pagkatapos sa isang oras, sasabihin ko na kay kuya, sabi nito. Tabango naman agad ako at nginitian siya. Alam ko, nag-aalala lamang siya. Nagpaalam na ako. Kinabahan may nagpatuloy pa rin ako. Hindi ko alam kung ano nagtutulak sa akin para pumunta, pero gusto kong malaman kung sino nagpadala ng sulat. Nang tuloy ang makalayo sa bahay, binilisan ko ng lakad. Walking distance lang naman at aabutin lang ng 15 minutes sa paglalakad at makakarating ka na doon. Humugot ako ng hininga at naparunok. Makalipas ang ilang minuto, nandito na ako sa harapan ng music cafe. Nagsimula na ako maglakad patungo sa entrance. Pagkarating doon, binati ako ng waitress. Nginitian ko naman to at nagpatuloy na. Sinuyod ko ng buong tingin ng lugar at natigilan na mapansin ang isang babaeng pamilyar sa akin. Hindi kalayo ng table na kung nasaan siya. Ramdam ko ang bawat pagtibok ng puso ko. Ano ang kailangan sa akin? Ng mama ni Zayden. Nakita kong may hinahanap siya sa mamahaling bag nito at kinuha mula doon ang cellphone niya. Di ko alam bakit nandito pa ako at hindi pa pumunta kung nasaan siya. Parang nakikita ko na ang kalalabasan ng pag-uusap namin ngayon. May kausap ito sa cellphone nito. Napansin kong napatingin ito sa gawi ko kaya natigilan ako. Ibinabanan niya ang cellphone mula sa tenga at tinitigan ako. Mula dito'y nararamdaman kong hindi maganda ang pag-uusap namin, base pa lamang sa pagpapakita nito. Naisipan ko nang lumapit, matapos kong humugot ng hininga. Hindi dapat ako matakot. Kailangan ko lang magpakatotoo at ipaglaban kung ano ang dapat ipaglaban. Nang makarating sa table nito, sinalubong ako ng masamang tingin nito. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa na ikinailang ko. Why don't you sit? You're making a scene. Sabi nito kalaunan na sinunod ko naman kaagad. Hindi ka man lang nagbago. You still look the same. Saan nito di na nakataka sa akin na mapanghusgan nitong tingin. Ano pa ba ang ibig ninyong sabihin? Totoong wala akong alam sa sinasabi niya. At hindi ko alam kung saan niya hinuhugot ang sinasabi nito. What do you mean you don't know? Gusto ko ba bang sabihin ko pa sa iyo? Matari nitong saad. Kung ano man po. Iyon ay wala po akong alam doon. Akma magpapaalam na ako dahil wala naman ng saysay pa ang pinag-uusapan namin nang matigilan ako sa sinabi nito. Talagang hindi mo aaminin? Nagmamarinis ka na pera ang habol mo sa anak ko? Hindi makapaniwala ko siyang tinignan. Hindi ho perang habol ko sa anak ninyo. May diin kong pagkakasaad. Pinipigilan ko ang inis na umaakit sa sistema ko dahil gusto ko pa rin respetuhin ang magulang ng taong mahal ko. Bakit pa nagmamaang-maangan ka pa? Bakit di mo nalang aminin? Tila naghahamon itong saad. Tumayo na ako. Nakita ko naman. Tumaas ang kilay nito. Hindi ko alam kung bakit kayo ganyan kapag humusga ng tao. Nilayuan ko ang anak ninyo noon at wala ang ginawa dahil yun ang gusto ninyo at nirerespeto ko kayo. Huminto ako upang pigilan ang pag-iyak ko. Pero pasensya na ho, hindi niyo ho ako mapipigilan ngayon. Sabi ko, kinuha ko na ang purse at tinalikuran ko na ito. Wala na akong pakialam kung bastos man ang ginawa kong pagtalikod sa kanya. Ngunit, hindi na ako mapipigilan ngayon. Hindi ko nahahayaang tapakan pa niya ang pagkatao ko. 10 million. I hope that's enough. Napaawang ang labi ko sa sinabi nito at nanlalaki mata ko itong hinarap muli. Nakangisi ito dahil alam niyang nakuha nitong atensyon ko. Bakit? Kulang pa ba? Name it then, but make sure na hindi mo na ipapakita pa ang pagmumukha mo sa anak ko. Tila kutsilyo ang bawat sinasabi nito at isinasaksak sa akin ng paulit-ulit. Napatuloyan ko rin kahit kailan hindi ko magugustuhan ng act nito para sa anak niya. Nakatingin lamang ako sa kanya. Hindi ko alam. Pero ano ba ang dapat sabihin sa taong katulad niya? Napatunayan ko talaga na pera lamang ang habol mo saan. Anong klase kang ina? Nakita ko ng lalaki ang mga mata nito. What did you say? Napatayo ito sa galit. Alam ko gumagawa na kami ng eksena ngayon, ngunit wala akong pakialam. Bibilhin mo ang kasiyahan ng anak mo? Tanong ko rito. Napansin kong natigilan ito.
Alam kong alam mo noon pa man na masaya si Zayden tuwing kasama ako at ngayon ipagkakait mo yun dahil sa lang sa pansarili mong kagusto. Narinig ko pa ang mga singhapan. Naramdaman ko rin ang sakit ng pagdampi ng para dito sa mukha ko. Ngunit hindi ko na lang inintindi iyon at hinanap siya ng buong tapang. Wala kang karapatang sabihin sa akin yan. Sigaw nito. Wala rin ho kayong karapatan na gawin sa akin yun. Wala ho kong ginawang masama. Minahal ko lang po ang anak ninyo. Hindi ko na napigilan pang luhang tumakas sa mga mata ko. Hindi kita gusto para sa kanya. Hindi mo ba naiintindihan yon? Anak ko siya at may karapatan ako doon. Anak niyo lang po siya, pero hindi niyo ho hawak ang damdamin niya. Saad ko. Natigilan tong muli at nanlalaki ang mata nito sa galit. Sana maintindihan niyo po na hindi perang kasagutan sa lahat. Nagmahal rin ho kayo. Naging masaya rin ho kayo dahil doon. Hayaan niyo hong maramdaman din yun ng anak ninyo. Yon ang huli kong sinabi bago ko ito talikuran. Hindi nakatakas sa aking paningin ang luhang tumakas sa mata nito sa huling sinabi kong iyon. Nagmamadali akong lumabas. Hindi ko na binigyan pansin ng mga bulungan na narinig ko at lumabas na ako sa music cafe. Nang makalabas doon ko lang napansin na tumutunog ang cellphone ko. Kinuha ko agad ito at sinagot ang tumatawag. Ate, wag ka munang pumunta dito. Tila bumundol sa akin ang kaba nang mahimigan ng takot sa boses ni Emma. Bakit? Hindi ito sumagot ngunit naalarma ako nang marinig ang isang kalabog at impit na iyak mula sa kabilang linya. Emma, ano nangyayari dyan? Napataranta ako sa pagtakbo na hindi pa rin sumasagot si Emma kaya halos masubsob na ako sa pagkakatakbo. Emma, sumagot ka. Walang sumasagot sa akin, ngunit dinig na dinig ko ang bawat kalabog sa kabilang linya na lalo pa nakapagpakaba sa akin. Ate si Hoy! Anong ginagawa mo? Natigilan ako sa pagtakbo na marinig niya ang nangyayari sa bahay namin. Boses ng lalaki ang sumigaw at alam ko nasa panganib ang mga kapatid ko. Nawala ng linya ng tawag kaya tumakbo na akong muli. Hindi ang mga kapatid ko, please. Ang 15 minutos na pagitan ay tila segundo lamang dahil nakarating agad ako sa bahay. Papasok na sana ako sa gate ngunit may tumatawag na sa cellphone ko. Tinignan ko ito at nakita na si Zayden ang tumatawag ngunit hindi ko ito nasagot nang marinig mo ring ang sigawan mula sa bahay. Dali-dali kong binuksan ang gate. Mabilis na tinungo ang pinto. Binuksan ko ito at kusa ko na paupo dahil sa panlalambot na makita ang sitwasyon ng mga kapatid ko. Ate, bakit ka nandito? Umalis ka na, please. Napatingin ako sa gawin ni Ella at nakitang duguan ito. Hinanap ng mga mata ko si Ella at kuya, ngunit bago ko pa man sila makita ay naramdaman ko na may kung anong bakal ang dumampi sa ulo ko. Ate! Narinig ko pa ang iyak ni Ella mula sa kung saan siya. Sumama ka sa akin kung ayaw mong dumanak ang dugo ng mga kapatid mo. Tila sinampal ako ng katinoan. Dahil sa sinabi nito at mabilis akong tumayo. Ate, wag! Nagmamakaawang sigaw ni Ella. Sasama ako. Huwag niyo lang saktan ang kapatid ko. Maawa kayo, please. Umiiyak kong saan. Narinig ko rin ang pag-iyak ni Ella na nagpabigat ng pakiramdam ko. Akbang titingnan kong muli si Ella nang maramdaman kong may kung anong tumama sa ulo ko. Ate!